Bagong version ng Yamaha Exciter 155 o mas kilala na Yamaha Sniper 155 dito sa Pilipinas, nilabas na ng Yamaha Vietnam. As usual mga talhati ang opinion ng mga tao, no? Maraming basher, syempre marami din ang nagandahan sa bagong modelo. Pero para sa akin wala namang problema sa bagong design nito, no? Para kasing pinagsama na dito yung Sniper 135, then yung 150 version 2 dito sa atin sa Pilipinas at yung 155 version. So ayan ang kinalabasan, naka-facelift yung headlight sa handlebar which is parang sa version 2 nga na Sniper 150. At kung titignan natin sa part na to, may similarity din sa Sniper 150. Mas sharp na yung edges niya dito, no? At pagdating sa likod, pansinin nyo itong taillight ng Sniper 150, palapad siya. So, ganun din dito sa bagong version, pinalapad din. So, hindi na din nakapagtataka, no? Talagang pinaghalo ng Yamaha yung Sniper 135, then yung 150 at yung Sniper 155. Biruin nyo, naisip ng designer yon. Kaya lang syempre talagang hindi mawawala ng mga basher. So overall looks mga tol, mas sharp na itong bagong design ng Sniper 155. Tignan naman natin ang technical specs mga tol. Sa makina ay gumagamit pa rin ito ng 155cc liquid cooled single overhead cam 4 valves fuel injected engine equipped with VVA or variable valve actuation. Pagdating sa kanyang max power output, tumaas yung max horsepower niya, no? So kung dati nasa 17.7 horsepower at 9,500 RPM, so itong bagong version ngayon ay may max power output na 18.2 horsepower at 9,500 RPM. At meron itong max torque na 14.4 Newton meters at 8,500 RPM. So pareho na mga tol ng Raider Pro sa max power output, ano. Pagdating naman sa transmission, meron itong 6-speed manual gearbox equipped with assistance deeper clutch. Pagdating sa looks mga tol, sabi ko nga kanina parang pinagsama na dito yung looks ng Sniper 135, then yung 150 at 155 version. Para sa akin lang naman, ewan ko lang sa inyo, no? Dito sa front sa mismong headlight, sa Sniper 150 talaga hinangang mga tol. Pero mukhang mas nilakihan, ano? Dito na din kasi yung high and low beam niya. Compare sa previous model na magkahiwalay yung high and low beam. So LED na mga tol ang ginamit na ilaw dito sa pinaka headlight niya. Nakadagdag pogi din syempre itong maliit na visor niya dito. Pagdating naman sa part na to mga tol, talagang may similarity sa Sniper 150, napaka-sharp ng edges niya. Nagbigay ito ng aggressive looks dito sa front. Ang forma din mga tol ng bagong DRL lights niya, no, lalong umangas. Then pagdating sa signal lights, parang bulb pa rin ang ginamit, ano. So nakapwesto pa rin siya sa magkabilang side dito sa part na to. Side profile, may mga changes din. So meron pa rin siyang mga gills dito sa gilid. Very sporty din mga tol ng looks niya pag tinignan mo dito sa side profile. Ang tulis ng mga kantuhan. Tapos papunta sa likod, halos pareho pa din sa dati, maliban sa taillight. So hindi na nga siya R6 o R1 inspired. Pinalapad, mas malaki na siyang tignan. So hindi na nga siya R6 o R1 inspired, ano, pinalapad siya, mas malaki na siyang tignan. Yun nga lang, nakahiwalay pa rin ang kanyang signal light, tapos bulb type pa rin ang ginamit. Okay, pagdating naman sa panel mga tol, so hindi pa to ginamitan ng TFT display, naka fully digital instrument panel pa rin, ano. At equip ito ng Y-Connect. So expect mo na din na binago na din yung pinaka-display nito. Sa susian naman, keyless ang ginamit. Same design pa din sa dati at may seat opener sa tabi. Then sa kabilang side, meron itong power socket. Grabe si Yamaha, di man lang ginawang USB type. So bibili ka pa rin ng USB socket para magamit mo sa mobile gadget. Isa din sa binago itong muffler design, sporty looking pa din naman. Pagdating naman sa safety features mga tol, so yung previous model equipped ng single channel ABS compared dito sa bagong modelo na naka single channel ABS pa rin naman. But this time equipped na rin ito ng TCS or Traction Control System. So isa yan sa nadagdag na safety features para dito sa bagong Exciter 155 o Sniper 155. So may magtatanong kung kailan ba ilalabas to sa Pilipinas. Well mga tol, siguradong ilalabas ito sa atin, ano? Maybe this year, mga 4th quarter na siguro. At sa price, ang SRP kasi ng Sniper standard ngayon dito sa atin ay 125,900 pesos. Siguro para dito sa bagong model, papatak to ng mga 130,000 plus. At sa R version naman, ang SRP nito ngayon sa atin ay 145,900. So ang estimate price ko sa bagong model kung may R version na ilalabas, siguro nasa 154,000 pesos. Pricey na siya mga tol, given na nadagdagan ng TCS, ano, o yung traction control system. Well, abangan na lang natin yan na ilabas ng Yamaha Philippines.